Araw-araw, limpak-limpak na pera ang hawak ni Princess. Pero hindi ito kanya. Isa kasi siyang kahera. Nung una, nakakatakot, baka magkamali. Sa loob nga ng isang buwan, di raw bababa sa 50,000 pesos ang perang kanyang nahahawakan. Hanggang takaw tingin nga lang siya. Lalo't ang kanyang sweldo kada araw, 350 pesos. 50% ng sahod ko is napunta agad sa transportation. The rest, baon ko po. Hindi kayang makapag-ipon. Pero ang below minimum wage earner noon na si Princess, buhay prinsesa na raw ngayon. Pinakamalaking kinita namin so far talaga, ever since nag-start kami, nasa mahigit 1 million. Paano nga ang dating kahera, isa na ngayong milyonarya? First time ko pong makahawak ng ganon kalaking pera. At sa mga judgmental dyan, panoorin muna ang kanyang istorya. Hindi raw biro maging kahera. Kung mamalasin, abonado ka pa. Pag may kulang or hindi balanse, ako po yung nag-aabono. Nagbalik ako ng 100 pesos. Yung maliit kong sahod, nabawasan pa. Kailangan matalas din yung mga mata namin kasi maraming mga fake money. Pag nakatanggap kami ng fake money, ako din yung magbabalik ng pera. Sa pagiging cashier, mahirap yung nakatayo kami ng mahigit 7 hours sa isang araw kasi wala din kaming upuan. Meron din mga irate customers, yung mga masusungit, maiinit ang ulo at mga di makapag-antay sa pila. Kaya kailangan patient ka talaga. Kahit naiinis na ako, kailangan nakangiti pa rin ako. Ang ating kahera nakapagtapos naman pala. Sa katunayan, graduate siya ng BS Biology. Pero dahil sa kawalan ng trabahong mapapasukan na swak din sa kanyang kurso, mula Butuan City, lumuwas siya ng Maynila. Mga 3 months siguro yon mag-apply ng trabaho. Hindi rin pala ganun kadali. Parang ang hirap mag-adjust. Nung nandun na ako sa Manila, pagluluto, paglalaba, paglilinis, ginagawa ko na. Pero wala din naman akong choice that time na mag-inarte. Mabuti na lang daw at nariyan ang kanyang nobyo, si Gab. Si Gab nung time na yun is kakastart lang din niya sa car dealership. Meron lang siyang allowance na 300 pesos a day. Yung nirentahan pa namin noon, walang bintana. Doon lang kami nagluluto, isang kwarto lang talaga yun. Sobrang hirap dahil isipin mo kasi yung 300 pesos, anong papapagkasya ba namin yun? Ang nobyo niyang ahente ng kotse, walang sariling kotse. May mga pagkakataon pa nga na kapag nagko-commute sila, kumakandong na lang si Princess para makatipid sila ng bayad. At ang nagsasalba raw sa kanila, lalo na kung petsa de peligro, spaghetti. Pinagkakasya po namin, bumibili na lang kami nung nakapackage na spaghetti. Yun yung kinakain namin ng mga 2 meals in a day. Hindi ko siya kinento. Sa alam lang nila, nasa BGC po ako nagtatrabaho. Dahil mahilig sa pagbabasa, kalaunan, nag-apply si Princess bilang book specialist sa isang bookstore. Pero sa halip na sa book section, sa kaha raw siya inassign. Napro-frustrate kasi lagi ko nasa isip ko na college graduate naman ako. Maganda naman yung pinanggalingan kong school. Pero dahil gusto ko napapalibutan at nakakapagbasa ng mga libro, nawawala din yung lungkot. Ang lagi ko na lang tinatandaan is yung isang quote na nabasa ko sa isang libro. We will be and do many things in our lives. To whatever we face, our job is to respond with hard work, honesty, and helping others as best as we can. The Obstacle is the Way by Ryan Holiday. Kalaunan, iniwan ni Princess ang pagkakahera at pinasok ang kung ano-ano pang mga trabaho. Nagkaroon po ako ng work English tutor for Korean students naman. Kumikita ako ng mga 450 to 600 a day. Naging quality assurance analyst. Hindi pa din ganun kalaki nung time na yon. Pero sabi ko, sige lang kasi at least magkakaroon na ako ng experience na related dun sa work ko. After mga almost 2 years, nag-resign po ako. Hanggang naging freelancer siya sa isang online business. Ginagawa ko po as a freelancer is tinutulungan po namin yung mga e-commerce business owners na mapalago pa yung business nila online. Nagpro-propose sila ng marketing strategy sa kanilang mga kliyente. Nagsushoot ng mga produktong i-endorso online, gumagawa ng ads, at nagmamanage ng social media pages ng kanilang mga kliyente. Legit po yung pag-o-offer namin ng services and at the same time,
registered naman po kami sa BIR. Wala sila talagang opisina, kundi tinatawag na virtual. Nung unang araw, sa coffee shop sila nag-oopisina. Bumabiyahe kami ng mga 30 minutes to 1 hour sa city proper para magtrabaho sa mga coffee shops na may free wifi kasi mahina yung internet namin sa bahay. Unang-unang client na nakuha ko, kumita po ako ng 100,000. First time ko pong makahawak ng ganon kalaking pera. Mula sa iisang kliyente, nadagdagan ang kanilang projects. Hanggang ang dating sumusweldo ng 350 pesos kada araw, kumikita na ngayon ng mahigit 1,000,000 kada buwan. Pinakamalaking kinita namin so far ever since nag-start kami mag-freelancing, almost 1 million. Pinakamagandang pro ng freelancing is di siya nagdi-discriminate. Doesn't matter kung may pinag-aralan ka o wala, single mother ka, matanda, bata, you can always start freelancing. Usually nasanay tayo na may mag-uutos sa atin kung anong gagawin. Kung freelancer ka, since you are your own boss, you have to find kung ano bang kailangan kong gawin. Another con is that medyo mahirap kumuha ng clients lalo na kung hindi mo talaga alam yung gagawin. Freelancing ka, lagi siyang may kasamang effort talaga. Kung noon, spaghetti lang daw ang nagtatawid sa kanilang gutom, ngayon nakakain na nila ano man ang kanilang gusto. Proud ako syempre. Maraming pinagdaanan yung relationship namin at the same time yung career namin. 100% yung support niya na binibigay. Hanggang ang magkatuwang sa negosyo na sina Princess at Gab, nagpasya na ring maging partners for life nung ikasal sila nitong nakaraang taon. Dati, pangarap lang namin, civil wedding. Siyempre, walang bintana yung kwarto namin. Iisipin pa ba namin dream wedding? 2 months lang namin pinag-ipunan yung wedding expenses namin. Umabot halos ng kalahating milyon. Nakabili ng sariling lupa, nakapagpundar ng 2 condo unit, Yung plans po namin dito, per investment po siya. at ang nobyo niyang ahente ng kotse, meron na ngayong brand new car. Kung dati nakakandong na lang ako kay Gab para lang makauwi kami ng maaga. Ngayon, meron na kaming sariling kotse. Hi! Welcome! Tara! Sunod na rin daw nilang paghahandaan ang kanilang dream house. Dati, yung room na nirerentahan namin walang bintana, as in walang ventilation. Ngayon, sobrang dami na ng bintana. Kung dati, hirap na hirap kami magbayad ng 3,000, 2,000 na upa. Ngayon, rent namin is 20,000 per month. Pero kung kailan unti-unti nang nabubuo ni na Princess at Gab ang kanilang mga pangarap, muli na naman silang sinubok. Unexpectedly, nung January this year, nalaman namin na buntis ako. 2 days after, dineclare na OB na miscarriage siya. At some point, sinisiko din yung sarili ko. Baka dahil hindi ko naalagaan yung sarili ko ng maigi, iniisip ko na lang. Kaya hindi pa siya talaga binigay ni Lord is dahil baka meron pang better future na darating para sa kanya. Gayunman, alam naman daw nilang kung may tamis ang buhay, meron din itong anghang. Sa araw na ito, sina Princess at Gab na senti. Muling nagluto ng spaghetti na sumasalba sa kanila noon kapag petsa de peligro na ipatitikim nila sa kanilang mga tauhan. Ganito lang talaga. 2 pirasong hotdog, no? Busog na kami. Amen. Super grateful dahil from the start talaga, kahit anong trip ko sa buhay, parang lagi mo akong pinupush. Kasi hindi mo ako dinadag or dinadiscourage. Love you. Love you. Yung mga nagsastruggle ngayon, lahat ng pinagdadaanan nyo ngayon is part siya ng journey nyo. Huwag kang magstay doon sa mga struggles na yon. Ang mahalaga doon is meron kang action na ginagawa para makaalis doon sa mga struggles na yon. Si Princess, dating kahera, ngayon milyonarya. Ang kanyang kwento, hindi lang kaching-kaching. Inspiring! Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.